amihan season na nga, uso na naman po ang mga flu-like illnesses. Kaya muling paalala po ng DOH, palakasin ang ating resistensya para iwas sa sakit. Kumain po ng sapat at masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo, uminom ng bitamina at ang pinaka-importante, magpabakuna kontra sa influenza. Sakaling magkasintomas, maiging magpatingin po agad sa doktor para malapatan ang lunas at hindi mauwi sa komplikasyon. Mainam din po na magsuot ng angkop na damit panglamig. Naghain ng kanyang counter-affidavit si dating DILG Secretary Benher Abalos sa Department of Justice kaugnay sa mga reklamong inihain laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Pinaharap si Abalos at PNP Chief General Romel Marbil sa mga reklamong malicious mischief, violation of domicile, grave misconduct, grave abuse of authority, at conduct unbecoming of a police officer. Si dating Pangulong Duterte naghain ng reklamo sa kanyang kapasidad bilang kinalagang property administrator ng KOJC. Tumanggi si Abalos sa idetalye yung nilalaman ng kanyang 15 pahinang kontrasalaysay. Pero pinaninindigan raw niya ang mga nangyari at tama raw ang ginawa ng mga pulis. Samantala, pinikita rin ni Abalos ang katatanggap lang niyang mga bagong reklamo mula kay Duterte at sa KOJC na inihain naman sa Office of the Ombudsman. Haharapin raw niya ang lahat ng mga ito. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang batang babae sa Kalasyaw dito sa Pangasinan matapos na dambahan at sakmali ng aso. Sabay naman ng Mangaldan na hulikam ang pagnanakaw ng lalaki sa isang kambing. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nakataling kambing sa gilid ng isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Ilang sandali pa, dumating ang isang lalaki. Tinanggal niya ang tali, binuhat ang kambing at umalis. Yung kambing na anak, umiiyak. Sabi ko, basa yung nanay niyan. Iwan ko baka gumalala. Oo, o kaya naalis sa lubid. Yung pala, wala na. Kinuha na. Pagkatapos, tinignan sa CCTV, yung kambing niya parang bata. Bago ang insidente, makikita rin sa CCTV footage na 2 beses nagpabalik-balik ang sospek sakay ng tricycle. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek na tumangay sa kambing. Sa Kalasyaw, Pangasinan, makikita naman ang batang babaeng 2 taong gulang na naglalakad sa isang eskinita. Maya-maya pa, bigla siyang sinakmal ng isang aso. Nung dumating po kami, sir, na galing po sa trabaho, inina na po sa akin na nireport po agad sa akin yung nangyari po sa anak ko na may mga sugat na nga po sa galo sa ulo. Nakihati raw sa bayad sa pagpapabakuna ng bata ang may-ari ng aso. Personal na binisita ng Municipal Health Office ang bahay ng biktima at kinumusta ang lagay niya. Nung nakausap natin yung pamilya, naugasan naman nila kagad na sabon. Ayon sa MHO, nasa 365 cases ng animal bites ang kanilang naitala sa buong bayan nito lamang buwan ng Oktubre ngayong taon. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng MHO sa mga kumain sa karne ng nangagat na aso matapos itong katayin. Paiigtingin din daw ng pamunuan ng barangay ang pagpapatupad ng aso mo itali mo ordinance. Nagpapabiling na po ako ng mga kagamitan kung paano paghuli sa aso na gala-gala para wala nang makagat. Paliwanag ng veterinaryo, normal behavior ng mga hayop ang makipaglaro, subalit kailangan bantayan upang hindi makapangagat. Ito yung tinatawag ng provoke and unprovoke. Yung provoke, yung possible nang saktan mo siya, or chine-chase mo siya, o niloloko-loko mo siya. Yun yung nasasaktan sila kaya kumakagat sila. Yung unprovoke naman, yung dumaan ka lang o nakita ka lang, bigla kanyang sinakmal. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Stunning ang cast ng Hello, Love Again na dumalo sa Asian World Film Festival sa Los Angeles, California. Rumampa sa red carpet sina Alden Richards, Catherine Bernardo at ang iba pang co-stars nila. Sold out ang screening doon ng pelikula na closing film sa festival. It's a huge honor, we're very grateful for the Asian World Film Festival for the opportunity, and being here showcasing Filipino talent and a Filipino material is just
so rewarding for us. This is a very, very important night for us and for us Filipinos as well. Nakaka-proud to be part of something like this. Mga mare, sa mga gustong manood ng Hello Love Again, paalala po na bawal ang pamimirata. Kinokondena yan ng Star Cinema at GMA Pictures. Gumagawa na raw sila ng legal action laban sa mga nagbebenta, nagpo-post at share ng pirated version ng Hello Love Again.